ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po nating i-bless ang bawat isa. Sabihin po natin sa mga katabi natin, nasa likod at harap, God bless you. Ayan. Sabi nga, hindi tayo aalis ng Quiapo Church na wala kayong na-blessed na tao. Amen? Ano ang kayang gawin, ano ang kaya ninyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Ano ang kaya ninyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Isimplihan ko na lang yung tanong. Ano ang kaya ninyong gawin sa taong minamahal ninyo? Kailan po kayo huling may ginawa sa isang tao dahil mahal ninyo siya? At ano yung ginawa ninyo? Alam ba niya? Naramdaman ba niya? Pero sa'yo malinaw iyon. Ginawa mo iyon kahit gaano kahirap sa ngalan ng pag-ibig. Dahil mahal mo siya. Hindi po natin pwedeng malimutan pag ganyan ang usapan ang ating mga nanay. Hindi natin pwedeng malimutan yan, ang mga nanay. Dahil ang nanay, gagawin nila ang lahat para sa kanyang mag-aama dahil mahal ni nanay ang kanyang pamilya. Nasaan po yung mga nanay dito? Taas ang kamay. Mga nanay, palakpakan po natin ang mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo. Ang mga nanay, sabihin na natin, yung mga talagang housewife, no? Oo nga, nasa loob sila ng bahay.
the whole day, maghapon, pero hindi ibig sabihin nun wala silang ginagawa. Yung mga usual na ginagawa, naglilinis, naglalaba, nagluluto, nag-aayos ng bahay, na bago pa umalis yung mga mag-aama niya sa bahay sa umaga, nauuna siyang gumising. Sa hapon, sisiguraduhin po niya na pagdating ng kanyang mga mag-ama, malinis ang bahay, may kakainin. Maayos ang lahat. Di po ba? Ang mga nanay, gagawin yan araw-araw. Napapansin man ng kanyang mag-aama o hindi, napapasalamatan man yan siya o hindi, gagawin niya yan, handa niyang gawin araw-araw. Maliban pa dyan, mga problema sa mga anak, na minsan ang nanay ang higit na nasasaktan. Yung anak napaaway, bumagsak, napatalsik, ang anak hindi pinalad, nawalan ng trabaho, nagkasakit, ang nasasaktan ay nanay. May mga pasaway na mga anak, di po ba? Kahit paulit-ulit na pinapayuhan ng mga magulang, pero paulit-ulit pa rin ginagawa yung pagkakamali. At pag nagkamali yan, ano gagawin ni nanay pag lumapit? Pakikinggan, patatawarin, uunawain. Walang mababago. Bakit kaya nagawa ng nanay iyon? Bakit nagawa ng nanay? Dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Na hindi ko maiwasang maisip si nanay ko, dahil si nanay ko po ay iginapang ako para makapag-aral lamang ako sa magandang kolehiyo o high school even. Si nanay pumatol pa nga po yan sa 5-6 para lang maganda yung aking mapasukan na eskwelahan. At ako'y sakitin po nung ako'y maliit pa. At hindi ko malilimutan, lagi niyang sinasabi, sana ako na lang ang may sakit. Lalo na kapag hinang-hina ako, namamalipit ako sa sakit, si nanay sasabihin niyan, sana ako na lang, wag ka na lang. Di po ba? Nagagawa ng nanay yan. Kinikilala man, alam man ng napapasalamatan man o hindi, dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang asawa, mahal niya ang kanyang mga anak. Ito po siguro ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ang mga salitang ito. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tanong, madali ba o mahirap sundin ang utos ng Diyos? Sagot. Sino may sabing madali, taas ang kamay. Sundin ang utos ng Diyos. Sino may sabing, Father, mahirap pong sundin ang utos ng Diyos, pakitaas ang kamay. Ay yung iba, ba't hindi kayo nagtaas? Ang mga hindi nagtaas, may putok. Mainit kasi, nahihiya sa katabi. Aaminin po natin, sa panahon ngayon, sa klase at uri ng lipunan at takbo ng utak ng mga tao ngayon, mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Kapag ang mga taong nakapaligid sa iyo, sanay magsinungaling. Kapag ang mga taong nakakausap mo ang nakapaligid sa iyo, sanay na sanay magmura. Ang hirap magsalita ng totoo. Mahirap magpigil ng dila sa pagmumura. Kapag ang tao sa opisina mo lahat kumukupit, lahat nagnanakaw, ang hirap manatiling tapat. Di po ba? Mahirap. Mahirap magpatawad kung ang mga taong nakakasalamuha mo mahilig gumante, mahilig magkimkim ng galit, at matigas ang puso. Tapos sasabihin sa'yo, magpatawad ka. Ano? Ang hirap yata nun. Sa nangyayari sa panahon ngayon, sabihin po natin, pahirap ng pahirap na maging tapat, maging totoo, maging mabuti. Pero, kaya. Pero kayang maging mabuti, kaya maging totoo, maging tapat, kayang maging may kredibilidad, may integridad, kaya. Papaano?
Paano magiging kaya yan? Ano ang magbibigay sa atin ng kakayahan? Pag-ibig. Pag-ibig. Yun po yun eh. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang magbibigay sa ating ng kakayahan na gawin ang imposible na posible. Na gawin ang mga bagay na parang mahirap. Kapag mahal mo, kaya mong gawin. Kapag mahal natin ang Panginoon, kaya mong gawin ang lahat ng ibibilin niya. Kahit pa mahirap, kahit pa tila imposible. Dapat naroroon ang pagmamahal. Kaya hindi nakakagulat, ano sabi ng Panginoon? Kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Hindi niya sinabi agad na, sundin niyo yung utos ko. Hindi, alam niya mahirap eh. Kaya sabi niya, kung iniibig ninyo ako, dahil alam ng Panginoon, kapag mahal natin siya, kaya nating gawin ang lahat. Kapag mahal natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus Nazareno, pupunta ka sa simbahan ng Quiapo. Mainit man, bumagyo man. Bakit? Kasi meron kang ipinagpapanubina. Meron kang ipinagdadasal. Ikaw ay nag-aalala o nagmamalasakit sa isang tao na mabigat ang dinadala. Di po ba? Kung mahal natin ang Diyos, kahit mainit sa simbahan, magsisimba ka. Kahit malakas, kahit mahirap magbiyahe, kahit mataas ang gasolina, kaya mong gawin yan. Dahil mahal mo ang Diyos. Minsan kinakapos tayo na tuparin yung mga pangako natin. Di po ba? May ganun tayo, no? Ayaw nating mangako kasi baka hindi natin matupad. Ang hirap mag-commit kasi baka hindi natin kayang panindigan. Ang ating inaalala minsan, kaya ko bang i-sustain? Kaya ko bang ituloy-tuloy yan? Yan ang ating laging pangamba. Pero ito na po ang susi. Kapag mahal natin yung tao, kapag mahal natin ang ating ginagawa, kapag mahal natin ang ating pinangangakuan, kaya po nating tapusin hanggang sa huli. Dahil mahal natin. Ganyan ka-powerful ang pag-ibig. Sa katunayan, ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa Kanya sa pagkakapako sa krus. Kaya siguro, ang atin pong dalangin ngayon, tayo ay lumago sa pagmamahal. Dahil kapag naroon ang pagmamahal, lahat ng ating inaalala, kinakatakot, kaya nating harapin, kaya nating lampasan, kaya nating tapusin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Pakipikit po ang ating mga mata. Panginoong Jesus Nazareno, mula sa iyong puso, naway umapaw sa amin ang iyong pag-ibig. Turuan mo kaming mahalin ka, O Diyos, ng buo naming lakas, ng buo naming puso, ng buo naming kaluluwa. Turuan mo kami, Panginoong Jesus, na mahalin ka ng higit sa lahat, higit sa anumang bagay, higit sa anumang sinumang tao. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.